Naramdaman ni Alena ang bigat ng karton na nakasabit sa kanyang leeg. Magaspang ang tali nito sa kanyang batok at bawat hakbang niya sa entablado ng eskwelahan ay tila may humihila sa kanya pababa. Tirik ang araw. Ramdam niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo, dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha, pero hindi ang init ng araw ang nagpapahirap sa kanya. Ito ay ang ingay, ang halakhakan. Isang daang estudyante, marahil higit pa, ang nakatingin sa kanya mula sa quadrangle. Ang kanilang mga tawa ay parang alon na humahampas sa kanyang pagkatao, unti-unting lumulunod sa anumang natitirang lakas ng loob niya. Napayuko siya, umaasang sa pagtingin sa sahig ay maglalaho ang lahat. Ngunit kahit sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang laman ng paskil. Ang ganamang ang mga letrang isinulat ng itim na pentel pen, malalaki at madiin. Bobo ako. Tumingin ka sa kanila, Vergara. Ang boses ni Mrs. Corazon Bautista ay malamig at matalas, parang yelo na tumutusok sa kanyang tainga. Pilit niyang itinaas ang kanyang ulo. Sinalubong siya ng mga mapanuksong ngiti at ng aasar na mga mata. Ito ang mangyayari sa mga tamad mag-aral. Patuloy ni Mrs. Bautista, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong grounds. Ito ang nararapat sa mga walang pangarap. Tandaan ninyo ang mukha niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na ang lahat. Mas lalong lumakas ang tawanan. Ang kahihiyan ay parang kumot na bumalot sa buong katawan niya, mainit at nakakasakal. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw na hindi iyon totoo, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang paulit-ulit na bulong sa kanyang isipan. Bobo ako, bobo ako, bobo ako. Isang matinis na tunog ang pumunit sa nakakabiging katahimikan ng kanyang alaala. Napapikit si Ara, ang tunog ng pag-click ng keyboard. Iyon ang tunog ng kanyang kasalukuyan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumalik sa realidad. Nasa loob siya ng kanilang maliit na opisina, isang kwarto lang sa apartment ng kanyang Tito Sam. Ang liwanag mula sa dalawang monitor sa kanyang harapan ang nagsisilbing ilaw sa madilim na silid. Wala na ang entablado, wala na ang mga mapanuksong mata. Ang narito ay mga linya ng code na sumasayaw sa screen sa bawat pindot niya sa keyboard. Dito siya ang may kontrol, dito siya ang makapangyarihan. Huminga siya ng malalim, pilit winawaksi ang anino ng kahapon. 10 taon na ang nakalipas, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Isang pamilyar na amoy ang pumuno sa hangin, amoy ng bagong timplang kape. Mukhang may sinusunog ka na namang microchip dyan sa tindi ng pag-type mo, Ara, sabi ng isang malumanay na boses. Lumingon si Ara at ngumiti. Nakatayo roon si Tito Sam, may hawak na 2 tasa ng kape. Ang kanyang buhok ay medyo may puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay laging puno ng sigla at kabaitan. Siya ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang guro, ang kanyang ama. Malapit na, Tito, sagot ni Ara, tinatanggap ang tasa. Inaayos ko lang ang final security patch. Ayokong magkaroon ng butas ang sistema natin. Umupo si Tito Sam sa silyang katabi niya. Kumusta na ang baby natin? Tanong nito. Ang tinutukoy ay ang software na dalawa nilang binuo sa loob ng 3 taon, ang RISE Solutions, isang platform na idinisenyo para tulungan ang maliliit na negosyo na pamahalaan ang kanilang inventaryo at benta. Malakas at malusog, nakangiting sabi ni Ara.
Ready na siyang harapin ang mundo. At handa ka na bang harapin ang mamumuhunan? Naramdaman ni Ara ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ito na ang araw. Ang araw na maaaring magbago ng lahat. Sa loob ng isang oras, makikipagkita sila sa isang potensyal na investor. Kung magugustuhan nito ang kanilang presentasyon, makukuha nila ang pondo na kailangan nila para tuluyang ilunsad ang Rice Solutions sa merkado. Kinakabahan, Tito, pero kaya natin to. Siyempre naman, sabi ni Tito Sam, tinapik ang kanyang balikat. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo kaya. Ngumiti si Ara, ngunit sa loob-loob niya narinig na naman niya ang bulong. Bobo ako. Napailing siya. Hindi na siya ang batang iyon. Marami na siyang pinagdaanan. Natapos niya ang high school sa pamamagitan ng ALS. Nagbuhos siya ng dugo at pawis para pag-aralan ang lahat ng itinuro sa kanya ni Tito Sam. Ang software na ito, ang Rice Solutions, ay patunay ng kanyang kakayahan. Sige na, mag-ayos ka na, sabi ni Tito Sam. Ako na ang bahala rito. Kailangang magmukha kang milyonarya para maniwala silang magiging milyonaryo sila sa atin. Nagtawanan sila. Tumayo si Ara at pumasok sa kanyang kwarto. Habang nagsusuot ng simpleng itim na blazer, napatingin siya sa salamin. Isang babae ang tumingin pabalik sa kanya. May determinasyon sa mga mata. Ngunit may bakas pa rin ng takot. Sa isang kisap mata, nakita niya sa salamin ang refleksyon ng isang batang babae na may nakasabit na paskil sa leeg. Bobo ako. Napapikit siya ng mariin. Hindi na ako yon. Pagbukas niya ng mata, wala na ang bata. Siya na lang ulit. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at lumabas ng kwarto. Handa na ako, Tito. Ang gusali ng Imperial Holdings ay matayog at gawa sa salamin. Tila sinasalamin nito ang buong kalangitan. Pakiramdam ni Ara ay nilalamon sila ng gusali habang naglalakad sila papasok sa malawak na lobby. Ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan, malayo sa kanilang simpleng opisina. Isang babae na may magandang ngiti ang sumalubong sa kanila at iginiya sila sa isang conference room sa pinakamataas na palapag. Mula sa bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. Mr. Imperial will be with you shortly, sabi ng babae bago sila iwan. Umupo sila ni Tito Sam. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tahimik nilang hinintay ang lalaking magpapasya sa kanilang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling suit na tamang-tama sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang muka ay parang hinulma ng isang artista. Dahan-dahan itong lumingon sa kanila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kayang magpatunaw kahit ng pinakamatigas na puso. Inilahad nito ang kanyang kamay. Good morning. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Ang boses niya ay malalim at kaaya-aya. Mabilis na tumayo si Tito Sam at inilahad ang kamay. Tumayo na rin si Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay lang po, sir, sabi ni Tito Sam. Ako si Samuel Reyes at ito ang pamangkin ko, si Alena, ang aming lead developer. Tinanggap ng lalaki ang kamay ni Tito Sam. Ikinagagalak kong makilala kayo. Pagkatapos ay bumaling ang tingin nito kay Ara. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa isang saglit, pakiramdam ni Ara ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ngiti nito ay tila mas naging personal, mas mainit. Inilahad nito ang kamay kay Ara.
Nag-alinlangan siya ng isang segundo bago abutin ito. Naramdaman niya ang init ng palad nito kumpara sa malamig niyang mga kamay. It's an honor to finally meet the brain behind Rice Solutions, sabi nito, hindi binibitawan ang kanyang tingin. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngayon lang siya tinitigan ng ganito, na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa silid. Elena Reyes po. Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na puno ng kumpiyansa at pang-akit. I'm Gavin Imperial. Hindi binitiwan ni Gavin Imperial ang kamay ni Ara. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito na para bang isang mahalagang tropeyo ang nahawakan niya. Rice Solutions, sabi ni Gavin. At ang pangalan ng kanilang kumpanya ay tila nagkaroon ng bagong bigat at halaga nang lumabas sa kanyang bibig. I've been following your work for months. What you've built is not just a software. It's a revolution for the small guys. A real game changer. Naramdaman ni Ara ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang bawat salita ni Gavin ay musika sa kanyang pandinig, isang balsamo sa mga lumang sugat na hindi pa rin lubusang naghihilom. Pinakawalan din ni Gavin ang kanyang kamay at iginiyas sila patungo sa malaking mesa. Please, have a seat. Gusto kong marinig ang lahat mula mismo sa inyo. Nagsimula ang kanilang presentasyon. Si Tito Sam ang unang nagsalita. Ipinapaliwanag ang teknikal na aspeto at ang business model na binuo nila. Habang nagsasalita ang kanyang tito, hindi maialis ni Ara ang tingin kay Gavin. Nakatutok ito sa bawat salita, tumatango. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na interes. Walang bahid ng pagdududa o pagmamaliit. Nang si Ara na ang magsalita para ipakita ang live demo ng software, naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Gavin, ngumiti ito sa kanya, isang ngiti ng pag-engganyo. Biglang naglaho ang kanyang kaba na palitan ng kumpiyansa. Ang Rice Solutions ay simple lang po ang layunin. Simula ni Ara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang bigyan ng kapangyarihan ang mga negosyanteng nagsisimula pa lang. Ang mga karinderya, ang mga may-ari ng sari-sari store, ang mga online seller na ang puhunan ay sipag at pangarap. Bawat feature na ipinapakita niya ay tila lalong nagpapabilib kay Gavin. Nang matapos ang demo, sumandal ito sa kanyang upuan, isang malawak na ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. Incredible, sabi lang nito. Simply incredible, Elena, you are a genius. Pakiramdam ni Ara ay lumulutang siya. Genius. Kailanman ay walang nagsabi sa kanya niyon. Ang tanging salitang nakatatak sa isip niya ay ang kabaligtaran nito. We want to invest, diretsong sabi ni Gavin. Hindi lang pera ang ibibigay namin. We will give you our full marketing power, our network, our resources. Sama-sama nating palalakihin ang Rice Solutions. Paglabas nila ng gusali, halos magkayakapan sila ni Tito Sam sa tuwa. Ito na iyon, ang katuparan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Nakita mo, Tito, naniniwala siya sa atin, masayang sabi ni Ara. Umiti si Tito Sam, ngunit may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Masyadong maganda para maging totoo, Ara. Masyadong mabilis. Tito naman, nega ka agad, sabi ni Ara. Hindi mo ba nakita kung paano siya tumingin sa software natin? He gets it. Naiintindihan niya ang misyon natin. Naiintindihan ko, sagot ng matanda. Pero malaking kumpanya ang Imperial Holdings. Bakit sila magiging interesado sa isang maliit na startup na tulad natin? Dahil nakita niya ang potensyal, Tito. Nakita niya ang nakita natin. Giit ni Ara, ayaw magpatalo sa pagdududa.
Kinagabihan, nakatanggap si Ara ng isang text message. Galing kay Gavin. Hi Elena, I was so impressed today. I'd love to treat you and your uncle to dinner tomorrow night to celebrate our new partnership. Hindi napigilan ni Ara ang mapangiti. Ang dinner ay ginanap sa isang mamahaling restaurant. Ngunit sa buong gabi, hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa negosyo. Sa halip, tinanong sila ni Gavin tungkol sa kanilang buhay. Tinanong niya kung paano nila sinimulan ang lahat at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkwento si Ara. Hindi niya ikinwento ang tungkol sa paskil, pero ikinwento niya ang hirap na dinanas niya, ang paghinto niya sa pag-aaral at kung paano siya tinulungan ni Tito Sam na bumangon muli. Sa buong pagkukwento niya, nakatitig lang si Gavin sa kanya, nakikinig ng mabuti. You are a survivor, Elena. Sabi ni Gavin nang matapos siya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi mo lang basta sinusulat ang code, hinahabi mo rito ang sarili mong katatagan. That's why your work has a soul. Sa mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang anumang pader na itinatayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi lang nakita ang kanyang galing, kundi pati na rin ang kanyang pinagdaanan. Lumipas ang mga araw. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga papeles. Pinirmahan nila ang kontrata at dumating ang araw na kailangan na nilang ibigay kay Gavin at sa team nito ang access sa kanilang source code para masimulan na ang integration. Nasa opisina sila. Si Ara ang nasa harap ng computer, handa nang isend ang files. Nag-alinlangan siya ng isang saglit. Ito ang kanilang baby, ang pinagpuyatan at pinaghirapan nila sa loob ng 3 taon. Ang ipagkatiwala ito sa iba ay parang pagpapaampon ng sarili mong anak. Tumingin siya kay Tito Sam na nakatayo sa kanyang likuran. Tumango ito sa kanya, isang tango ng pagtitiwala. Huminga ng malalim si Ara. Pinindot niya ang send. Dahan-dahang napuno ang progress bar. 10%, 50%, 80% file transfer complete. Isang pakiramdam ng gaan at pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito ang simula ng bagong umaga, ang pangako ng bukang liwayway. Lumipas ang ilang linggo. Noong una, palagi silang nag-uusap ni Gavin. Araw-araw itong tumatawag para magbigay ng update. Ngunit nitong mga huling araw, tila naging mailap ito. Hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tawag at text. Sinubukan ni Ara na tawagan ang opisina nito, ngunit laging sinasabi ng sekretarya na nasa meeting ito. Nagsimula ng kumalat ang kaba sa kanyang sistema. Tito, kinakabahan ako, sabi ni Ara isang hapon. Parang may mali. Magtiwala lang tayo, Ara. Baka abala lang talaga. Sagot ni Tito Sam kahit nabakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Isang umaga, habang nagche-check ng email, isang partikular na mensahe ang nakakuha ng pansin ni Ara. Galing ito sa isang tech news website na nakasubscribe siya. Ang subject line, Apex Innovations, the new tech giant that will change e-commerce forever. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang email. Isang imbitasyon iyon para sa isang grand product launch na gaganapin sa susunod na linggo. At sa ibaba ng imbitasyon, nakita niya ang logo ng kumpanya. Isang simple ngunit eleganteng disenyo na may tagline sa ilalim. Apex Innovations, Empowering the Filipino Dream. Naramdaman ni Ara ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan. Ang tagline, halos kapareho ng misyon nila. Nanginginig ang mga kamay, sinearch niya ang pangalan ng kumpanya sa internet. Lumabas ang website nito. At sa front page, nakita niya ang isang pamilyar na mukha.
Ang larawan ng CEO, si Gavin Imperial, at sa tabi ng kanyang larawan ay ang deskripsyon ng kanilang produkto. Isang software na idinisenyo para tulungan ang maliliit na negosyo na pamahalaan ang kanilang inventaryo at benta. Parehong-pareho, bawat detalye. Ang tasa ng kape na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso at ng lahat ng kanyang mga pangarap. Dito, ang boses ni Ara ay basag na pabulong. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa screen ng computer sa nakangiting mukha ni Gavin Imperial. Narinig niya ang mabilis na mga yapak ni Tito Sam palapit sa kanya. "Ano yon, Ara? Anong nangyari?" Hindi siya sumagot. Itinuro lang niya ang screen, ang kanyang daliri ay nanginginig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang tito. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli ay isang madilim na ulap ng galit. "Walang hiya," dinig niyang sabi ni Tito Sam. Ang bawat salita ay mariin. Ninakaw niya ang lahat. Ninakaw. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ara. Hindi lang code ang ninakaw sa kanila. Ninakaw ni Gavin ang kanilang mga pangarap, ang kanilang tiwala, ang kanilang kinabukasan. Kinain ni Gavin ang kanilang pag-asa at ngayon ay idinudura ito pabalik sa kanila, nakabalot sa makintab na papel ng kasinungalingan. "Pupunta tayo sa launch," biglang sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. "Ara, para saan pa?" "Gusto kong makita," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Gusto kong makita sa personal kung paano niya aaminin ang pagnanakaw niya sa harap ng lahat." Dumating sila sa venue ng product launch. Isang malaking ballroom sa isang 5-star hotel, puno ng mga mamamahayag, mga blogger, at mga importanteng tao sa mundo ng tech. Ang lahat ay umiinom ng champagne at nagtatawanan. Pakiramdam ni Ara ay nasa ibang planeta siya. Sila ni Tito Sam ay nakahanap ng pwesto sa likuran. Sa gitna ng dilim, mga anino sa selebrasyon ng kanilang sariling kamatayan. Nang lumabas si Gavin sa entablado, nagsigawan ang mga tao. Kumikinang siya sa ilalim ng mga ilaw, ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. "Welcome to the future! Welcome to Apex Innovations!" Sigaw niya. At sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Ara. Ginamit niya ang kanilang mga salita, ang kanilang misyon. "Our vision is simple," sabi ni Gavin, habang ipinapakita sa malaking screen ang interface ng kanilang software. "To empower the Filipino dream, to give a fighting chance to the small guys." Naalala ni Ara ang sarili niyang sinabi sa conference room. Halos parehong-pareho, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan, ang galit. "This is not just a product," patuloy ni Gavin. "It has a soul." Napapikit si Ara. Iyon ang sinabi ni Gavin sa kanya noong gabing nag-dinner sila. "Your work has a soul." Ngayon, kinukuha niya ang kaluluwang iyon para sa sarili niya. Nang matapos ang presentasyon, kasabay ng malakas na palakpakan, tumayo si Ara. "Saan ka pupunta?" tanong ni Tito Sam. "Kakausapin ko siya," sabi ni Ara, at naglakad siya ng mabilis, sinusuong ang damdong patungo sa backstage. Nakita niya si Gavin na binabati ng mga tao. Nang magtama ang kanilang mga mata, nawala ang ngiti nito ng isang segundo bago muling bumalik, mas peke kaysa dati. Humingi ito ng paumanhin sa mga kausap
at lumapit sa kanya. "Alena, what a surprise! Nandito ka pala," sabi nito na para bang wala silang anumang problema. "Bakit mo ginawa to, Gavin?" Diretsong tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang alin? Ang magtayo ng sarili kong kumpanya? It's called ambition, Alena. You should try it sometime. "Wag mo akong gawing tanga," sigaw ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. "Amin yan, bawat linya ng code, bawat ideya, amin yan." Tumawa si Gavin, isang tawang malamig at walang kagalang-galang. "Amin? O sa'yo? Alena, let's be honest. Ikaw ang may utak, pero wala kang kakayahang dalhin yan sa tuktok. Ako meron. Ang tunay na matalino ay hindi lang yung gumagawa, kundi yung marunong kumuha ng pagkakataon." "Magnanakaw ka," sabi ni Ara, may luhang namumuo sa kanyang mga mata. "I'm a businessman," pagtatama ni Gavin. Lumapit ito sa kanya, bumulong na sila lang ang makakarinig. At isa pa, sino ang maniniwala sa isang high school dropout na tulad mo? Isang bobo, 'di ba? Sige, subukan mong magsampa ng kaso. Tignan natin kung sino ang kakampihan ng mundo. Ang salitang bobo ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Bigla siyang nanghina. Ang lahat ng lakas niya ay biglang nawala. Tinalikuran niya si Gavin, hindi na makapagsalita, at tumakbo palabas. Ang biyahe pabalik sa kanilang opisina ay tahimik. Wala ni isa sa kanila ni Tito Sam ang nagsalita. Pagpasok nila sa maliit na silid na dati puno ng pag-asa, tumingin si Ara sa paligid. Ang whiteboard na puno ng kanilang mga plano, ang mga tasa ng kape na laging laman, ang dalawang monitor kung saan isinilang ang kanilang pangarap. Ngayon, ang lahat ng ito ay parang isang puntod. Doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Napaupo siya sa sahig at yumakap sa kanyang mga tuhod. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng pagkabigo. Isang iyak para sa batang minsan nang tinawag na bobo, at para sa babaeng naniwala na sa wakas ay mapapatunayan niyang mali silang lahat. Naramdaman niya ang kamay ni Tito Sam sa kanyang balikat, marahan ngunit matatag. "Umiyak ka lang, Ara, ilabas mo lahat," malumanay na sabi nito. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita muli ang kanyang tito. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "Tapos na?" tanong nito. Tumango si Ara, sumisinghot. "Mabuti," sabi ni Tito Sam. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. "Ngayon, tumayo ka, dahil hindi pa ito ang katapusan." Napatingin si Ara sa kanyang tito, nagtataka. "Huwag kang mag-alala, apo," sabi ni Tito Sam. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. May isang bagay na hindi niya alam. Napatigil sa pag-iyak si Ara. Tumingala siya sa kanyang Tito Sam. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may bahid na ng pagkalito. "Anong ibig mong sabihin, Tito?" Tumayo si Tito Sam at lumapit sa kanyang computer. May ilang beses itong type sa keyboard. Isang bintana na puno ng mga komplikadong code ang bumukas sa screen. Itinuro niya ang isang partikular na block ng text na may ibang kulay. "Naalala mo nung sinabi ko na masyadong maganda ang alok ni Gavin para maging totoo?" sabi ni Tito Sam. "Hindi ako mapalagay, kaya bago mo isend sa kanya ang source code, nagdagdag ako ng isang maliit na regalo." Tinitigan ni Ara ang screen, sinusubukang intindihin ang nakasulat, at dahan-dahan, habang binabasa niya ang mga linya ng code, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito isang ordinaryong code, isa itong time bomb.
isang self-destruct sequence na maingat na ikinubli sa loob ng libu-libong linya ng programming. Isang Trojan horse, pabulong na sabi ni Ara, hindi makapaniwala. Eksakto, sabi ni Tito Sam, may pagmamalaki sa kanyang boses. Isang kabayong Troya. Sa ngayon, ang sistema niya ay tumatakbo ng perpekto. Pero sa oras na i-activate natin ito, o kapag umabot na sa isang partikular na petsa na itinakda ko, ang buong sistema niya ay babagsak. Lahat ng data ay mawawala. At ang pinakamaganda sa lahat, magmumuka itong isang simpleng system failure. Walang sino man ang makakapagturo sa atin. Isang bagong emosyon ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Ara. Mas malakas kaysa sa sakit at galit. Pag-asa, biglang nag-iba ang kanyang pananaw. Hindi na siya isang biktima na walang laban. Siya ay isang sundalo na naghihintay ng tamang oras para sa kanyang kontra-atake. Ang mga luhang kanina'y dala ng pighati ay napalitan ng determinasyon. Tumayo siya mula sa sahig. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Tito Sam at pagkatapos ay sa screen ng computer. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab, mas maningas kaysa dati. Kailan? Tanong niya. Kailangan nating maghintay ng tamang tiyempo, sabi ni Tito Sam. Kapag marami na siyang kliyente, kapag pinakasalalay na ang buong reputasyon niya sa software na iyan, doon natin siya pababagsakin. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang hangin sa kanilang maliit na opisina. Ang lungkot ay napalitan ng focus. Gabi-gabi, minomonitor nila ang paglago ng Apex Innovations. Bawat bagong kliyente na nakukuha ni Gavin ay hindi na dahilan ng kanilang sakit, kundi isang bala na idinadagdag sa kanilang armas. Habang naghahanap ng balita tungkol sa Apex Innovations, isang hapon, isang pangalan ang laging lumalabas sa mga articles bilang pangunahing katunggali nito. De La Torre Corp. Ang De La Torre Corp ay isang higante sa industriya, pinamumunuan ng isang batang CEO na kilala sa pagiging agresibo sa negosyo ngunit mailap sa media. Ang pangalan niya ay Rafael De La Torre. Kung may isang taong gustong makitang bumagsak si Gavin, ito ay ang De La Torre Corp, sabi ni Ara habang tinitingnan ang isang article. Kinabukasan habang nag-aayos sila ng tanghalian, isang email ang pumasok sa inbox ni Ara. Napatigil siya sa pagnguya. Ang email ay galing sa Office of the CEO de la Torre Corp. Ang laman nito ay maikli at direkta. Dear Ms. Reyes, my name is Rafael de la Torre. I am the CEO of De La Torre Corporation. I believe we have a mutual interest that is worth discussing. I would like to invite you for a private meeting tomorrow, 7 p.m. at the Crimson Lounge. I look forward to meeting you. Sincerely, Rafael de la Torre. In-write niya ang email at ipinakita kay Tito Sam. Isang patibong kaya ito? Tanong ng matanda. Baka kakampi siya ni Gavin. O baka naman nakita niya ang nangyari at gusto niyang makipag-alyansa. Sagot ni Ara. Sabi nga nila, the enemy of my enemy is my friend. Masyadong delikado, Ara. Hindi natin kilala ang taong ito. Isa siyang pating sa isang karagatan na puno ng pating. Alam ko, Tito, pero sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating subukan ang lahat ng paraan. Sabi ni Ara, ang kanyang isip ay buo na. Pupuntahan ko siya. Kinagabihan, dumating si Ara sa The Crimson Lounge, isang exclusive na bar na madilim at tahimik. Nakasuot siya ng kanyang pinakamatinong damit, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ipinaalam niya sa receptionist
ang kanyang pangalan at iginiya siya nito sa isang private booth sa sulok. Umupo siya at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Matangkad ito, kahit na nakaupo siya ay halata. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt, ngunit bakas ang kalidad nito. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng lalaki, napatigil sa paghinga si Ara. Ang kanyang mukha, may kung anong pamilyar dito. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang panga. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting nahihiya na taliwas sa imahe ng isang makapangyarihang CEO. Inilahad nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Miss Reyes, ako si Rafael. Sa 10 taon na lumipas, iisa lang ang hindi nagbago kay Alena Reyes. Ang kanyang mga mata. Iyon pa rin ang mga matang nakita niya noon sa entablado. Mga matang puno ng sakit, ngunit sa likod ng sakit ay may nag-aalab na apoy na hindi kayang patayin ni numan. Ngayon, ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya, puno ng pagdududa at pagkalito. Naramdaman ni Rafael ang paglamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa boardroom, sa harap ng mga kasosyo sa negosyo, isa siyang leon, ngunit sa harap ni Alena, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa pagiging isang tupa. Hindi mo na siguro ako natatandaan, panimula niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Normal lang yon. Isa lang naman ako sa mga nasa damdong noon. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Ara. Hindi ito ang reaksyon na gusto niya, ngunit ito ang reaksyong kailangan niyang harapin. St. Jerome's Academy, Section B. Pagpapatuloy niya, magkaklase tayo. Ang pagkalito sa mukha ni Ara ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla, na para bang isang lumang pinto sa kanyang isipan ang biglang bumukas. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito, walang boses na binibigkas ang pangalan ng kanilang eskwelahan. Huminga ng malalim si Raf. Ito na ang bahaging kinatatakutan niya, ang pag-amin. Nandoon ako, Ara, sabi niya. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitiw sa kanya. Nandoon ako noong araw na iyon. Sa quadrangle, nakita ko ang lahat. Flashback. POV ni Rafael. Tirik na tirik ang araw at pawis na si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Pero hindi niya iyon alintana. Ang buong atensyon niya ng lahat ng estudyante ay nasa entablado. Nakatayo roon si Alena Vergara, ang tahimik nilang kaklase na laging nasa sulok lang ng classroom. Ang babaeng palihim niyang tinitingnan kapag nagbabasa ito ng libro. Ngayon, para itong isang kriminal na hinahatulan sa harap ng lahat. Nang isabit ni Mrs. Bautista ang paskil sa leeg ni Alena, naramdaman ni Raf ang pag-init ng kanyang mga kamao. Ang bawat tawa ng kanyang mga kaklase ay parang dagom na tumutusok sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umakyat sa entablado at tanggalin ang walang kwentang karton na iyon. Nagsimula siyang humakbang, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang braso. Ang kaibigan niya, "Huwag kang makialam, Raf. Baka ikaw pa ang mapag-initan ni Ma'am." Bulong nito. Natigilan siya, ang takot. Mas malakas ito kaysa sa kanyang galit. Tumingin siyang muli sa entablado at nakita niya iyon. Isang butil ng luha. Isang butil lang, pero para kay Raf, mas mabigat pa iyon kaysa sa isang karagatan. Sa sandaling iyon, hindi na lang siya isang kaklaseng pinapahiya. Sa paningin niya, naging simbolo siya ng lahat ng maling nangyayari sa mundo na hinahayaan lang nilang mangyari. At siya, sa kanyang pananahimik, ay naging kasabwat. Wakas ng flashback.
Hindi ko man lang naipagtanggol, sabi ni Raf. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tinago niya sa loob ng 10 taon. Natakot ako, naging duwag ako, at ang duwag na iyon ang anino na sumunod sa akin araw-araw. Tumingin si Ara sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang bagay maliban sa pagdududa. Nakita niya ang bakas ng kanyang sariling sakit sa mga mata ni Raf. Sinundan ko ang kwento mo mula sa malayo, pagpapatuloy ni Raf. Nalaman ko ang paghinto mo sa pag-aaral, ang pagbuo ninyo ng Rice Solutions. Humanga ako sa iyo, Ara. Sobra. Kaya noong nalaman ko ang ginawa ni Gavin, hindi ko na kayang manahimik ulit. Inilabas ni Raf ang isang manipis na folder mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa mesa. Ipinadulas niya ito palapit kay Ara. Buksan mo. Nag-aalangan man, binuksan ito ni Ara. Ang laman nito ay mga dokumento, isang detalyadong plano kung paano nila maaaring kasuhan si Gavin para sa intellectual property theft. May mga pangalan ng mga abogado, mga ebidensyang nauna nang nahanap ng team ni Raf, at isang kumpletong estratehiya. Pinaghandaan ko to, sabi ni Raf. Hindi ito tungkol sa negosyo, Ara. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa Apex Innovations. This is about justice para sa'yo. Isinara ni Ara ang folder. Matagal siyang hindi nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tugtog sa loob ng lounge at ang malakas na kabog sa dibdib ni Raf. Sa wakas, tiningnan siya ni Ara. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Bakit ngayon ka lang? Ang tanong ay simple, ngunit tagos sa kaluluwa ni Raf. Walang bahid ng galit, tanging purong sakit. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob na hindi niya yan nagamit. 10 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng pagiging CEO, tanging isang lalaking nagsusumamo. Dahil sa wakas, may lakas na akong harapin ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng katatagan. At hinding-hindi na kita ulit tatalikuran. Hinding-hindi na kita ulit tatalikuran. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isipan ni Ara habang pauwi siya sa kanilang apartment. Ang bigat at sinseridad sa boses ni Rafael ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na lawa ng kanyang puso, lumilikha ng mga alon na hindi niya inaasahan. Ikinuwento niya ang lahat kay Tito Sam. Mula sa pag-amin ni Rafael na magkaklase sila hanggang sa planong inilatag nito sa mesa. Hindi ko alam, Tito, sabi ni Ara, nakaupo sa kanilang sofa. Ang isang bahagi sa akin ay nagsasabing pagkatiwalaan siya, pero yung isa pa natatakot. Ang takot ay normal, Ara, sagot ni Tito Sam, umupo sa tabi niya. Pero ang tanong ay ito, naniniwala ka ba sa pagsisisi niya? Naalala ni Ara ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Raf. Iyon ay isang emosyon na hindi kayang pekein ni Numan. Isang emosyon na pamilyar sa kanya. Opo, mahinang sagot niya. Kung ganoon, sabi ni Tito Sam, bigyan natin siya ng pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin ay ibibigay natin ang buong tiwala natin. Bukas ang ating mga mata. Tinanggap ni Ara ang tulong ni Rafael. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang ipo-ipo ng mga meeting, kasama ang mga abogado, paghahanda ng mga dokumento at pagpaplano. Ginawa nilang war room ang maliit na opisina ni Ara. Si Rafael, sa kabila ng pagiging CEO ng isang malaking korporasyon, ay halos araw-araw na naroon. Pinapanood siya ni Ara.
kung paano nito kausapin ang mga abogado ng may awtoridad, kung paano nito pinapaliwanag ang mga komplikadong legal na termino sa paraang maiintindihan nila ni Tito Sam. Ngunit ang mas napapansin niya ay ang mga maliliit na bagay. Kung paano siya nito palaging tinitimplahan ng kape sa umaga, alam na alam kung gaano karaming asukal ang gusto niya. Kung paano nito inilalagay ang kanyang jacket sa likod ng upuan ni Ara kapag giniginaw na ito sa gabi. At kung paano ito ngumingiti sa tuwing nagagawa ni Ara na solusyonan ang isang mahirap na problema sa code. Isang gabi, habang abala silang dalawa sa pag-aaral ng isang dokumento, sabay silang yumuko para kunin ang isang nahulog na ballpen. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa ilalim ng mesa. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Ara. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit naramdaman niya ang init na naiwan doon. Nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng mesa, at sa maikling sandaling iyon, hindi sila CEO at developer. Sila ay 2 taong nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Dahan-dahan ang mga pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ngunit tulad ng isang halimaw na nag-aabang sa dilim, si Gavin ay hindi nanatiling tahimik. Marahil ay nalaman niyang may ginagawa silang hakbang. Isang umaga, isang article ang lumabas sa isang sikat na tech blog. Walang pangalan ng may akda. Ang misteryosong utak sa likod ng Rice Solutions, isang henyo o isang kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binabasa ang laman. Hindi binanggit ang kanyang pangalan, ngunit malinaw na siya ang tinutukoy. Nakasulat doon na ang lead developer ng Rice Solutions ay isang high school dropout na natanggal sa eskwelahan dahil sa mababang academic performance. Pinagdududahan ng marami kung may kakayahan ba talaga siyang bumuo ng isang komplikadong sistema o kung may iba bang nasa likod nito. Basa niya sa isang bahagi. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Parang naririnig na naman niya ang mga tawa. Parang nakasabit na naman sa leeg niya ang paskil. Bobo ako. Bobo ako. Ara, okay ka lang? Nasa harap na niya si Raf, hindi niya namalayan ang pagdating nito. Nakita nito ang article sa cellphone. Mabilis nitong kinuha iyon at tinangkang patayin. Huwag mong basahin yan. Kasinungalingan yan, sabi ni Raf. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Pero may totoo doon, Raf, sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig. Drop out ako. Tinawag nila akong bobo. Baka tama sila. Umupo si Raf sa harap niya at hinawakan ang kanyang 2 kamay. Tumingin ka sa akin, Ara. Nag-aatubili siyang tumingin. Noong unang taon ko bilang CEO, panimula ni Raf, halos malugi ang kumpanya dahil sa isang maling desisyon ko. Isang malaking desisyon, milyon-milyon ang nawala. Tinawag ako ng board na bata, walang alam, isang pagkakamali. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Naniwala ako sa kanila. Tinitigan ni Ara si Raf. Nakikita ang kahinaan na hindi pa nito ipinakita kaninuman. Pero alam mo anong ginawa ko? Patuloy ni Raf. Bumalik ako sa trabaho. Pinatunayan kong mali sila. Ang mga pagkakamali natin, ang mga sinasabi ng iba, hindi iyon ang nagtatakda kung sino tayo. Ang nagtatakda kung sino tayo ay kung paano tayo bumabangon. At Ara, sa lahat ng taong kilala ko, ikaw ang pinakamatatag. Ang mga salita ni Raf ay hindi mga murang pampalubag loob. Ito ay isang pagbabahagi ng sarili niyang sugat, isang pag-unawa. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa pasasalamat. Niyakap niya si Raf, mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon umiyak ng tahimik. Naramdaman niya ang pagyakap ni Raf pabalik, isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Kinabukasan bilang sagot sa article, naglabas ng opisyal na pahayag ang De La Torre Corp. Sa isang interview, tinawag ni Rafael De La Torre si Alena Reyes bilang isa sa mga pinakamahuhusay na isipan sa industriya ngayon. At sinabing isang karangalan ang makatrabaho siya. Isang pampublikong pagtatanggol, isang pampublikong pagtitiwala. Nang gabing iyon, habang abala si Ara sa pag-finalize ng kanilang kaso, lumapit si Tito Sam. Ang mukha nito ay seryoso, mas seryoso kaysa dati. "Ara," sabi nito, "may nalaman akong." "Ano po iyon, Tito?" Nagbukas si Tito Sam ng isang social media profile sa kanyang tablet. Isang lumang family picture. Nakita ni Ara ang isang batang Gavin Imperial. At sa tabi nito, nakangiti, ay isang babaeng mas bata ng ilang taon. Isang babaeng kilalang-kilala ni Ara. Habang sinesearch ko ang background ni Gavin, sabi ni Tito Sam, may nakita akong koneksyon. Hindi ko agad napansin. Ang pangalan sa pagkadalaga ng nanay ni Gavin ay Bautista. Itinuro ni Tito Sam ang babae sa larawan. Ang babaeng yan, si Mrs. Corazon Bautista, ay kapatid ng nanay ni Gavin. Tinitigan ni Ara ang larawan at ang buong mundo niya ay tila gumuho. Si Mrs. Bautista, bulong ni Tito Sam, ay tiyahin ni Gavin Imperial. Tiyahin ni Gavin Imperial. Ang apat na salitang iyon ay parang isang pader na biglang bumagsak sa ibabaw ni Ara. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kwarto ay biglang umikot. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang pagsasabuatan. Isang pagsasabuatan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kasalukuyan para durugin siya. Ang babaeng sumira sa kanyang kumpiyansa bilang isang bata at ang lalaking sumira sa kanyang pangarap bilang isang matanda. Magkadugo, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na pinaglalaruan ng dalawang higanteng magkaibang henerasyon. "Ara, Ara, huminahon ka!" Narinig niyang sabi ni Tito Sam, pero hindi niya magawa. Ang galit ay umakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang lalamunan, parang asidong sumusunog sa kanya. Lahat ng paghanga na naramdaman niya para kay Gavin, lahat ng tiwalang ibinigay niya ay naging isang masamang biro. Nilinlang siya mula sa simula. "Kailangan nating sabihin to kay Raf," sabi ni Tito Sam. "Hindi!" Mabilis na sagot ni Ara. "Hindi pa. Kailangan muna nating makasiguro sa lahat." May kung anong nagbago sa loob ni Ara. Ang tiwala niya na minsan nang nabasag ni Gavin ay tuluyan ng naging abo. Kahit si Raf, sa kabila ng lahat ng tulong nito, ay hindi niya magawang pagkatiwalaan ng buo. Paano kung may alam din ito? Paano kung lahat sila ay bahagi ng isang malaking laro? Kinabukasan habang papunta siya sa isang coffee shop para makipagkita sa isa sa mga abogado ni Raf, isang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may pekeng ngiti sa mga labi. "Miss Alena Reyes?" tanong nito. "Ako si Mr. Velasco. Isa rin akong CEO sa tech industry. Pwede ba kitang makausap sandali?" Nag-aalangan man, pumayag si Ara. Umupo sila sa isang mesa sa labas. "Pasensya na sa abala," sabi ni Mr. Velasco. "Pero bilang isang kaibigan sa industriya, mayroon lang akong gustong ipaalam sa'yo. Mag-ingat ka kay Rafael De La Torre." Napakunot ang noo ni Ara.
Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang lalaki, isang ngiting parang ahas. Si Ralph gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya, para pabagsakin ang kanyang mga kalaban. Ginagamit ka lang niya laban kay Gavin. Hindi totoo yan, matigas na sabi ni Ara. Tinutulungan niya ako dahil magkaklase kayo noon, putol ni Mr. Velasco. Dahil nagsisisi siya, iyon ba ang sinabi niya sa'yo? Hindi nakasagot si Ara. Miss Reyes, sabi ng lalaki, may isang bagay na sigurado akong hindi niya sinabi sa'yo. Inilabas nito ang isang brown envelope at ipinatong sa mesa. Bago ka magtiwala ng lubusan, tignan mo muna yan. Tumayo si Mr. Velasco at umalis. Iniwan si Ara na nakatitig sa envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ang laman nito ay isang kopya ng minutes ng meeting ng school board ng St. Jerome's Academy. 10 taon na ang nakalipas. Ang paksa, Disciplinary Action for Elena Vergara. Binasa niya ang mga pangalan ng mga miyembro ng board na dumalo. At sa dulo ng listahan, nakita niya ang isang pangalan na halos magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Mr. Ricardo de la Torre, ang ama ni Rafael, at sa ibaba ng dokumento nakasulat ang desisyon. The board has voted unanimously to approve the recommendation of Mrs. Corazon Bautista. Nabitiwan ni Ara ang papel. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga, ang ama ni Rafael. Ang ama ng lalaking nangakong hinding-hindi na siya tatalikuran, ay isa sa mga taong formal na sumang-ayon sa kanyang public humiliation. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit ng kanyang guro, ng lalaking minsan niyang hinangaan, at ngayon ng lalaking nagsimula nang magpatibok muli ng kanyang puso. Lahat sila ay may kinalaman sa kanyang pagkasira. Dumiretso si Ara sa opisina ng De La Torre Corp. Hindi na siya nagpa-appointment. Pumasok siya sa opisina ni Ralph na parang isang bagyo. Ara, anong nangyari? Gulat na tanong ni Ralph, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi nagsalita si Ara. Inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng mesa ni Ralph. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ralph habang binabasa nito ang mga dokumento, ang gulat, ang sakit. Ara, let me explain. Ipaliwanag ang ano. Sigaw ni Ara, ang mga luha ay bumabagsak na mula sa kanyang mga mata. Na ang ama mo ay isa sa mga pumayag na ipahiya ako sa buong eskwelahan, na ang pamilya mo ay kasama sa mga dumurog sa akin noon pa man, at ngayon darating ka na parang isang bayani para iligtas ako. Kasinungalingan, lahat ito kasinungalingan. Hindi totoo yan, sabi ni Ralph, lumapit sa kanya. Oo, ginawa yan ng tatay ko at iyon ang dahilan kung bakit mas lalo akong nagsisisi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong itama ang lahat ng ito. Pero hindi na naririnig ni Ara ang kanyang mga sinasabi. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng ama nito sa papel. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng paulit-ulit na pagkakanulo. Wag mo akong hahawakan, sabi niya, umatras palayo kay Ralph na parabang ito ay isang lason. Tapos na tayo, ako na lang mag-isa ang tatapos nito. Tinalikuran niya si Ralph at tumakbo palabas ng opisina. Iniwan ang lalaking nakatayo roon, durog ang puso. Pagdating niya sa kanilang opisina, isinara niya ang pinto at ang mga bintana. Umupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa kanyang monitor. Tinitigan niya ang screen, ang code ng Trojan Horse, ang kanyang huling sandata. Nag-iisa na lang siya,
Wala nang kakampi, wala nang mapagkakatiwalaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang news alert. Gavin Imperial to host a global live event announcing a groundbreaking new feature for Apex Innovations next Friday. Biyernes, isang linggo mula ngayon, ito na ang pagkakataon niya. Ang entablado ay nakahanda na hindi para sa kanya kundi para kay Gavin. Ngunit siya ang magiging direktor ng huling akto. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Inilagay niya ang kanyang daliri sa ibabaw ng enter key, ang buton na magpapasabog sa lahat. Nasa gitna ng dilim si Ara, tanging ang malamig na liwanag mula sa kanyang 3 monitor ang tumatanglaw sa determinadong mukha niya. Sa gitnang screen, live na ipinapalabas ang engranding product launch ng Apex Innovations. Nakatayo si Gavin Imperial sa isang maningning na entablado. Ang kanyang mamahaling suit ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng kayabangan habang ipinapaliwanag niya ang pinakabagong feature ng kanilang software, isang feature na si Ara mismo ang nag-code sa loob ng maraming gabing walang tulog. Hindi lang ito isang upgrade, sabi ni Gavin sa libu-libong nanonood sa venue at sa milyon-milyong online. Ito ay isang revolusyon, ang kinabukasan na dinala sa inyo ng Apex Innovations. Sa kanyang kaliwa, ipinapakita ng isang monitor ang code ng kabayo ng Troya. Isang linya lang ang kailangan, isang command. Sa kanyang kanan, nakabukas ang isang window ng komunikasyon, naghihintay ang kanyang Tito Sam sa kabilang linya, hindi nagsasalita, ngunit naroon ang suporta. Nag-flashback sa isip ni Ara ang lahat, ang pangako ni Gavin, ang pagtitiwala niya, ang pagtataksil, ang mukha ni Rafael na puno ng sakit nang itaboy niya ito. Ang lahat ng sakit at galit ay nagtipon sa isang matinding punto dito at ngayon. Sa entablado, naghahanda si Gavin para sa grand reveal. At ngayon, para ipakita sa buong mundo, i-activate natin ang bagong feature na ito. Ngayon din. Ito na ang pagkakataon. Tumingin si Ara sa screen sa nagmamayabang na mukha ni Gavin. Hindi ito ang kinabukasan mo, Gavin. Bulong niya sa sarili. Ito ang katapusan mo. Sa isang iglap ng huling pag-aalinlangan na hinaluan ng matatag na desisyon, itinaas niya ang kanyang daliri. Click. Idiniin niya ang enter. Sa una, walang nangyari. Patuloy na nagsasalita si Gavin. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang mag-flicker ang dambuhalang screen sa likod niya. Ang makulay na logo ng Apex Innovations ay naging isang gulo ng mga pixel bago ito tuluyang naging itim. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Ang ngiti ni Gavin ay bahagyang natigilan. Mukhang mayroon lang tayong kaunting technical difficulty. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa entablado. Ang mga screen na hawak ng mga nasa audience na nagpapakita ng demo ay biglang nagpakita ng isang simpleng mensahe. System error, data deleted. Ang bulungan ay naging sigawan. Nagsimula ang kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Gavin. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho at napalitan ng purong gulat at takot. Sinubukan niyang magsalita sa mikropono, ngunit wala nang tunog na lumalabas. Ang kanyang revolusyon ay gumuho sa harap ng buong mundo. Sa opisina, napabuntong hininga si Ara. Isang bigat ang nabunot sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang kaguluhan sa screen, ngunit hindi siya nakaramdam ng purong saya, kundi isang malalim na kapanatagan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. At isa pa, sunod-sunod.
Mga notifikasyon mula sa iba't ibang news outlet. Binuksan niya ang isa. Ang headline ay sumampal sa kanya. Delatorre Corp. Naglabas ng ebidensya. Apex Innovations, itinayo gamit ang ninakaw na teknolohiya. Halos lumundag ang puso ni Ara, si Rafael. Kahit na tinanggihan niya ito, kahit na sinaktan niya ito, kumilos pa rin siya. Sa perpektong tiyempo, habang si Gavin ay nasa pinakamahina nitong estado, inilabas ni Raf ang lahat ng ebidensya, mga email, mga log ng pag-access, mga paghahambing ng code sa buong media. Hindi lang niya sinira ang produkto ni Gavin, sinira niya ang kredibilidad nito ng tuluyan. Tumayo si Ara at lumakad patungo sa bintana ng kanyang opisina na tanaw ang kalsada sa ibaba. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang harap ng gusali kung saan ginaganap ang event ni Gavin. Nagkakagulo ang mga mamamahayag, kumikislap ang mga kamera. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang mga security personnel na inilalabas ang isang Gavin Imperial na hindi na makatingin ng diretso. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. At doon, sa kabilang panig ng kalsada, malayo sa kaguluhan, nakatayo si Rafael. Hindi siya nakatingin sa event. Hindi siya nakatingin sa mga kamera. Nakatitig siya sa itaas. Diretso sa bintana ng opisina ni Ara. Nagkatitigan sila sa gitna ng distansya at salamin. Walang salitang kailangan. Sa tingin pa lang niya, nakita ni Ara ang lahat, ang panghihinayang, ang pag-aalala, at isang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Itinaas ni Ara ang kanyang kamay at idinikit ito sa malamig na salamin ng bintana. Isang tahimik na pasasalamat, isang tahimik na pangako. Bumalik si Ara sa kanyang mesa, umupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na, nakuha niya ang hustisya. Isang ping mula sa kanyang computer ang pumutol sa katahimikan. Isang bagong email. Hindi pamilyar ang sender. Ang subject, isang paanyaya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa kanyang dating high school. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghihinga. Inaanyayahan siya, si Elena Ara Reyes, na maging panauhing pandangal at magbigay ng talumpati sa kanilang darating na seremonya ng pagtatapos. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib, ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang paaralan, ang entablado, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pinakamalalim na bangungot ay ngayon nag-aalok sa kanya ng isang korona. Naramdaman niya ang isang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likuran, ang anino ni Mrs. Bautista, ang bulungan ng mga dati niyang kaklase. Pumasok si Tito Sam sa kwarto, may dalang 2 tasa ng kape. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Ara, isang halo ng gulat at sakit. Apo, anong nangyari? Ayos ka lang? Tanong niya, maingat na inilapag ang mga tasa. Walang salitang itinuro ni Ara ang screen. Lumapit si Tito Sam at binasa ang email. Dahan-dahang nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha at napalitan ng isang emosyong hindi agad nakilala ni Ara. Matinding pagmamalaki. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam, Tito. Basag ni Ara sa katahimikan, ang boses niya ay nanginginig. Parang isang malaking biro o mas masahol pa, isang patibong. Umiling si Tito Sam at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Ara. Ang kamay na iyon ay naging angkla niya sa loob ng 10 taon. Hindi ito biro, Ara, at lalong hindi ito patibong. Sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin.
Ito ay pagkilala. Nakikita nila kung sino ka na ngayon, hindi kung sino ang sinabi nilang ikaw noon. Ito ang patunay na nanalo ka. Pero paano kung nandoon siya, bulong ni Ara, bulong ni, hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Mas mabuti, matatag na sagot ni Tito Sam. Hayaan mong makita kanya, hayaan mong makita kanilang lahat na nakatayo sa entabladong iyon, hindi bilang isang batang umiiyak, kundi bilang isang babaeng hindi nila nagawang sirain. Ang mga salita ng kanyang Tito Sam ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit may isang tao pa siyang kailangang marinig. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga daliri ay bahagyang nanginginig, at tinawagan ang numero ni Rafael. Sumagot ito sa unang ring. Ara, nakita ko ang balita. Si Gavin. Tapos na. Okay ka lang ba? Napapikit si Ara, pinapakalma ang kanyang puso. Oo, okay lang ako, Raf. Salamat. At pasensya na. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Ara. Malumanay niyang sagot. Naiintindihan ko kung bakit mo ako itinulak palayo. Ako dapat ang humingi ng tawad. Dapat sinabi ko sa iyo ang tungkol sa tatay ko noon pa man. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga hindi nasabing salita at isang bagong pag-unawa. May isa pa, sabi ni Ara at ikinuwento niya ang tungkol sa email mula sa kanyang dating paaralan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa kabilang linya, narinig ni Ara ang paghinga ni Raf. Ito na yung pagkakataon mo, Ara. Sabi niya, ang boses ay malinaw at sigurado. Hindi para sa kanila, hindi para ipamukha sa kanila na nagkamali sila, kundi para sa iyo. Para bumalik doon at isara ang kabanatang iyon sa sarili mong mga salita. Para ipakita sa batang si Ara na okay na ang lahat. Natatakot ako, pag-amin niya. Alam ko, sagot ni Raf. Pero hindi ka na nag-iisa ngayon. Kung gagawin mo ito, nandoon ako. Sa harap na hilera, ang pinakamalakas na papalakpak para sa iyo. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Ara at muling tumingin sa bintana. Ang kaguluhan sa ibaba ay nagsisimula ng humupa. Ang mga ilaw ng kamera ay kumukupas na. Si Gavin ay isang alaala na lamang. Si Rafael ay isang pangako para sa hinaharap. At ang email ay isang tulay sa pagitan ng kanyang masakit na nakaraan at ng kinabukasang siya mismo ang bubuin. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Ang takot ay napalitan na ng isang tahimik na determinasyon. Binuksan niya ang isang bagong mensahe. Ang kursor ay kumikiislap sa blangkong pahina. Ang kanyang mga daliri ay lumapag sa keyboard, hindi na nanginginig. Hindi ito paghihiganti, ito ay paghilom. Nagsimula siyang mag-type ng kanyang tugon. Isang salita lang ang kailangan para simulan ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Tinantanggap ko po. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating tensyon sa opisina ng Rice Solutions ay napalitan ng isang mahinahon at abalang enerhiya. Matatag na muli ang kumpanya, mas matibay pa kaysa dati dahil itinayo ito hindi lang sa code, kundi sa katatagan. Ang pag-ibig ni Ara at Rafael ay mas lalo pang lumalim. Ang mga sikreto at pader na minsan nang naghiwalay sa kanila ay gumuho na at ang natira ay pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Isang gabi, nakaupo sila sa sala ng apartment ni Ara. Ang sahig ay nakakalat sa mga index card, mga draft ng isang talumpati. Kinuha ni Raf ang isang papel at binasa ito ng may ngiti. Maganda ito, Ara, sabi niya. Diretso sa puso. Kinakabahan pa rin ako, Raf,
pag-amin ni Ara habang tinitingnan ang huling version sa kanyang laptop. Paano kung pagtawanan lang nila ako ulit? Lumapit si Raf, lumuhod sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tingnan mo ako, sabi niya at hinintay niyang magtama ang kanilang mga mata. Hindi ka na ang batang iyon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ginagawa mo to para sa'yo. Para sa batang si Ara na walang nagtanggol. Ngayon, ikaw na ang magtatanggol sa kanya. Hinalikan niya ang kanyang noo at sa simpleng kilos na iyon, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Dumating ang araw ng pagtatapos. Habang naglalakad si Ara sa pamilyar na pasilyo ng kanyang dating high school, bumalik ang mga alaala, ang amoy ng floor wax at chalk, ang tunog ng bell, ang anino ng takot sa bawat sulok. Ngunit ngayon, iba na. Ang mga alaala ay naroon pa, ngunit wala na ang bigat. Mga multo sila na nawalan na ng kapangyarihang manakot. Sa backstage, sumilip siya sa maliit na siwang ng kurtina. Puno ang auditorium, mga mag-aaral na puno ng pag-asa, mga magulang na puno ng pagmamalaki, at doon, sa pinakaunang hilera, nakaupo ang isang babaeng mas matanda na ngayon. Ang buhok ay may mga hibla ng puti, ngunit ang postura ay kasing tigas pa rin ng dati. Si Mrs. Bautista. Nagkatama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang gulat sa muka ng dati niyang guro na mabilis na napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ngunit hindi umiwas ng tingin si Ara. Tinitigan niya ito pabalik, hindi ng may galit, kundi ng may kapayapaan. Wala na ang kapangyarihan nito sa kanya. Tinawag ang kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim at lumakad papalabas sa entablado, sa mismong lugar kung saan siya minsan nang ipinahiya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa paanyaya. Ang palakpakan ay mainit at magalang. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong auditorium at huminto ito kay Rafael. Nakaupo siya sa harap. Gaya ng ipinangako niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngumiti si Ara at nagsimula. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang entabladong ito ay napakapamilyar sa akin. Huli akong tumayo rito 10 taon na ang nakalipas. Hindi para magbigay ng karangalan, kundi para tumanggap ng isang tatak. Isang salita na isinabit sa aking leeg para makita ng lahat. Isang bulungan ang kumalat sa mga manunood. Nananatiling walang ekspresyon si Mrs. Bautista. May mga boses sa buhay natin, pagpapatuloy ni Ara, na magsasabing hindi tayo sapat, na tayo ay bobo, mahina, o walang patutunguhan. At kung minsan, ang pinakamalakas na boses ay nanggagaling sa mga taong inaasahan nating mag-aangat sa atin. Ang mga boses na iyon ay masakit, nakakasugat, at kung hahayaan natin kaya nila tayong ikulong sa dilim habang buhay. Tumingin siya diretso sa mga mata ng mga mag-aaral. Pero ang tanong ay hindi kung paano sila patatahimikin. Ang tanong ay kung paano natin gagamitin ang ingay nila para buuin ang sarili nating musika. Maaari nating hayaan ang mga salita nila na maging ang ating kulungan o maaari natin itong gawing panggatong para abutin ang ating mga pangarap. Ang bawat hindi mo kaya ay isang hamon para patunayang kaya ko. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay, ang mga pagsubok, ang pagkabigo, at ang muling pagbangon. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Gavin o ni Mrs. Bautista. Hindi na kailangan. Dahil ang kwento ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya. At kaya ngayon,
sabi niya sa pagtatapos. Nais kong mag-iwan ng isang bagay na mas matibay kaysa sa mga masasakit na salita. Sa araw na ito, formal kong inilulunsad ang Alena Ara Reyes Pag-asa Scholarship Fund, isang programa para tulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pinansyal ngunit may malaking pangarap. Dahil walang sino man ang dapat maramdaman na ang kanilang halaga ay nasusukat ng kanilang mga grado o ng opinyon ng iisang tao. Isang nakakabiging katahimikan ang sumunod na binasag ng isang dumadagundong na palakpakan. Tumayo ang lahat, nagbibigay pugay. Nakita ni Ara ang mga estudyante na may luha sa kanilang mga mata. Nakita niya ang mga magulang na tumatango sa pagsang-ayon. Huwag ninyong hayaan ang sinuman na isulat ang inyong kwento. Pagtatapos niya, kayo ang may hawak ng panulat. Maraming salamat po at mabuhay ang mga nagsipagtapos. Bumaba si Ara sa entablado habang hindi tumitigil ang palakpakan. Sa ibaba, naghihintay si Rafael. Walang salitang yumakap ito sa kanya ng mahigpit. I'm so proud of you, bulong nito sa kanyang buhok. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Raf, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Habang papalabas sila ng auditorium, naramdaman niya ang isang kapayapaan at kabuuan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya ang batang may paskil. Hindi na siya ang biktima. Ako si Alena Reyes, sabi niya sa kanyang sarili. At sa wakas, malaya na ako. Sa loob ng auditorium, na unti-unti nang nawawalan ng tao, na natiling nakaupo si Mrs. Bautista sa kanyang upuan, nag-iisa sa gitna ng mga bakanteng silya. Ang palakpakan ay naglaho na at ang natira na lang ay ang katahimikan. Nakatitig siya sa entablado kung saan nagsalita si Ara, ang kanyang muka ay isang maskara ng komplikadong emosyon. Hindi malaman kung ito ay pagsisisi sa pagkakamali ng nakaraan o pait sa katotohanang ang batang minsan niyang hinusgahan ay mas matatag pa sa kanya. At sa kanyang pananatili roon sa katahimikan, naiwan ang isang tanong na hindi na marahil masasagot pa. Ang bagong opisina ng Rice Solutions ay puno ng buhay. Ang mga salamin sa pader ay sumasalamin sa liwanag ng araw at ang tunog ng mga daliring nagtatype sa keyboard ay parang musika sa pandinig ni Ara. Mula sa isang maliit na startup na halos mamatay, sila ngayon ay isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya ng teknolohiya. Ngayong hapon, iba ang sigla sa opisina. Walang nagko-code. Ang lahat ay nakapalibot sa isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng kanilang common area. Ito ang unang awarding ceremony para sa Alena Ara Reyes Pag-asa Scholarship Fund. Nakatayo si Ara sa harap, katabi si Tito Sam na hindi mapigil ang pagngiti. Isa-isa nila nilang tinawag ang pangalan ng 5 masisipag na estudyante mula sa iba't ibang pampublikong paaralan. Habang inaabot niya ang plaque at ang sobre na naglalaman ng kanilang scholarship grant, nakikita ni Ara ang sarili niya sa kanilang mga mata. Ang kislap ng pangarap, ang takot sa kahirapan, ngunit higit sa lahat, ang determinasyong hindi matinag. Isang batang babae, ang bunso sa mga scholar ay humawak sa kamay ni Ara. Salamat po, Ma'am Ara, sabi niya nangingilid ang luha. Dahil po sa inyo, naniniwala na po ako na posible ang lahat. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit. Huwag kang bibitaw sa pangarap mo, ha? Bulong niya. Nang matapos ang programa at habang nagkakasiyahan ang lahat sa inihandang pagkain, lumapit si Rafael. Hindi na siya ang CEO ng Delatorre Corp. Sa mga sandaling iyon, kundi si Raf lang, ang lalaking tahimik na sumusuporta sa bawat tagumpay niya. Nakita mo ba yun? Sabi ni Ara,
Ang puso niya ay puno ng saya. Ang mga ngiti nila Raf, parang parang lahat ng pinagdaanan ko ay may kabuluhan. Laging may kabuluhan ang kwento mo, Ara. Sagot ni Raf. Hinahawi ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang muka. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa'yo. Nagbibigay ka na ng pag-asa sa iba. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Tara, may ipapakita ako sa'yo. Nagpaalam sila kay Tito Sam na tinapik lang si Rafael sa balikat na may makahulugang ngiti. Naglakad sila palabas sa ilalim ng papalubog na araw. Dinala siya ni Raf hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong lugar, kundi sa isang simpleng parke kung saan madalas silang mag-usap noong kasagsagan ng kanilang laban kay Gavin. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa isang maliit na lawa. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa tahimik na tubig. Naaalala mo ba dito? Tanong ni Raf. Dito natin binalangkas ang lahat. Dito ako unang nakumbinsi na kaya mong gawin ang imposible. Tumango si Ara. At dito ko rin unang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Tumingin si Raf sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng lambing. Ara, 10 taon na ang nakalipas, isa akong duwag. Hinayaan kong saktan ka ng mundo at wala akong ginawa. Pinagsisihan ko iyon araw-araw. Pero nitong huling 1 taon, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katapangan. Hinarap mo ang nakaraan mo, binuo mo muli ang iyong pangarap, at ngayon tinutulungan mo ang iba na buuin ang sa kanila. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Nanlaki ang mga mata ni Ara at napahawak siya sa kanyang bibig habang bumubuhos ang kanyang mga luha ng purong kaligayahan. Si Elena Ara Reyes, pagpapatuloy ni Raf, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang pinakamatapang at pinakamatalinong babaeng kilala ko. Noon, isinabit nila sa iyo ang isang paskil para ipahiya ka. Ngayon, gusto kong hilingin kung papayagan mo akong palitan iyon ng apelyido ko. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na bato. Will you build your future with me? Pakasalan mo ako, Ara. Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa si Ara, isang tawa na puno ng pag-ibig at ginhawa. Hindi niya kailangan ng maraming salita, isang tango lang ang sagot. Oo, sabi niya, ang boses ay basag sa saya. Oh, Raf! Yes! Isinuot ni Raf ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo siya at niyakap si Ara ng mahigpit. Habang magkayakap sila sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, naramdaman ni Ara na kumpleto na ang lahat. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na. Ang mga multo ay natahimik na. Ang paskil na minsan nang sumira sa kanya ay isa na lamang malayong alaala at ang pumalit dito ay isang singsing na simbolo ng walang hanggang pangako. Sama-sama itatayo nila ang panibagong bukas.